Isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 7 Last Words Online. At tayo na nga po ay dadako na sa ikalimang wika ng ating Panginoon na matatagpuan sa Book of John, chapter 19, verse 28. At sinabi nga po doon ng ating Panginoon na I thirst, sa Tagalog ako ay nauuhaw. So, ito po ang pinakamaigsi, but it tells us something about the deepest desire of the heart of our Lord Jesus Christ. More than just a physical drink, but an emotional and spiritual needs. So, tayo pong mga tao, tayo mga Kristiyano, anong pagkauhaw po ba ang ating tinutugunan sa ating mga buhay? Tayo po ay yumuko, pumikit at manalangin. Yes, Lord, salamat Panginoon sa pagkakataong ito, Panginoon, na muli mong ipinagkaloob sa aming Panginoon, na makapagnilay-nilay, Panginoon, at alalahanin, Panginoon, ang iyong mga mabubuting gawa, Panginoon, at sakripisyo para sa aming Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sapagkat binigyan mo kami, Panginoon, ng laya, Panginoon, na mabuhay, Panginoon, sa mundong to, Panginoon, na manampalataya sa iyo, makapagpurit, makapagpasalamat sa iyo, Panginoon. And Lord, dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang siyang patuloy na mag-ingat at gumabay sa amin, Panginoon. And Lord, ano nga pong karumihan na iyong nakikita, Panginoon, sa amin, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon, na nga ikaw ang siyang patuloy na maglinis sa amin, Panginoon, at gawin kaming karapat-dapat, Panginoon, tuwing haharap kami, Panginoon, at nananambahan sa iyo, Lord God. Lord, dalangin namin na patuloy mo nga pong i-bless ang aming mga buhay, Panginoon, at ikaw siyang patuloy na maghari at manguna sa aming mga buhay. Ito pang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Ayan, muli po, welcome po sa ating 7 Last Words Online. Ayan, ang ikalimang wika po ng ating Panginoon ay matatagpuan sa Book of John, chapter 19, verse 28. Ako ay nauuhaw. So, kung mapapansin po natin, ang una, ikalawa, at ikatlong wika ng ating Panginoon, ito po ay ini-address niya sa mga tao. Samantalang ang ikaapat at ikalimang wika, ito naman po ay nagpapakita kung ano nga po ang nararanasan o ano ang nangyayari sa ating Panginoon sa mga oras na siya ay nasa krus ng Kalbaryo. Samantalang ang ika-anim at ang ikahuli o ang ikapitong wika ng ating Panginoon, ito naman po ay ini-address niya sa Ama. So, ako ay nauuhaw. Tulad nga po ng sinabi ko kanina, it is the shortest, but it tells us something about the deepest desire of our Lord Jesus Christ. So, sa verse po na ito, merong tatlong klaseng pagkauhaw ang nais ipakita o nais iparating sa atin ang ating Panginoon na dapat nating maunawaan. So, ang unang puntos po o ang unang pagkauhaw na naranasan ng ating Panginoon sa verse na to, na nung siya ay nasa krus ng Kalbaryo, ay ang physical thirst o ang physical na pagkauhaw. So, nang sinabi ni Jesus yung mga salitang ito, siya po ay 6 na oras na nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. So, lahat ng pagpapahirap or lahat ng parusa na pwedeng iparanas sa kanya nung mga time na yon ay naibigay na sa kanya. At sa kanyang pagod at hirap, ang kanyang daing, ako ay nauuhaw. So ito po ay nagpapahiwatig ng kanyang pagiging tunay na tao dito sa mundo. So, lahat po tayong mga tao ay nakakaranas ng physical na pagkauhaw sapagkat tayo ay may katawan na kailangan nating tugunan ang pangangailangan. So, we desire for food, we long for drinks, we need shelter, we need clothing, and so on. So, kung mapapansin po natin, no, ito pong mga pangangailangan na to ay ang ating mga basic needs o mga pangunahing pangangailangan for us to survive as a human person. Pero, kung mapapansin din po natin, merong mga tao naman na sumusobra sa kanilang pagkauhaw. So, ito po yung mga tao na
merong pagkauhaw sa mga material na bagay, sa kayamanan, at meron din pagkauhaw sa kapangyarihan. So, tulad po natin, si Jesus Christ ay may pagkauhaw at bilang tao, siya ay may pangangailangan sa kanyang katawan o sa kanyang physical na pangangatawan para matugunan. So, ang ikalawang puntos o ang ikalawang klaseng pagkauhaw na naranasan nga po ng ating Panginoon ay ang emotional thirst o ang emotional na pagkauhaw. So, ang pagkauhaw ni Jesus Christ higit sa lahat ay dahil sa atin. So, ang pagkauhaw ni Jesus Christ higit sa tubig o ano pa mang inumin, kundi ang pagkauhaw sa pagmamahal at pagtanggap ng mga tao, lalo na nung mga taong nakasama niya sa kanyang pananatili dito sa mundo. So, kung babalikan po natin lahat ng kabutihang ipinakita at ipinakalat ni Jesus Christ dito sa mundo, sa mga tao, lalo na dun sa kanyang mga disipulo, ang tangi at palaging tugon sa kanya ng mga ito ay rejection. So, lahat tayo bilang mga tao, meron tayong mga nararanasan o na-experience na pagkauhaw emotionally. So, tayo ay nauuhaw sa pagmamahal, sa pag-aalaga, sa pag-intindi, sa attention, sa affection, at appreciation, and so on. So, meaning, we need other people or we need other persons to satisfy and fulfill our emotional thirst. So, si Jesus Christ ay nauuhaw for something which no material things can satisfy, kundi ang ating pagtanggap, pagmamahal, at pananampalataya sa Kanya. Kaya po, yun po ang ikalawang punto ang ikalawang pagkauhaw na nais iparating sa atin na ating Panginoon na kanyang naranasan. Ang ikatlo naman pong klase ng pagkauhaw na naranasan ng ating Panginoon ay ang spiritual thirst o ang spiritual na pagkauhaw. So, He is thirsting to do the will of the Father that time. Siyempre, for the Father. So, sa buhay natin, may mga karanasan tayo na kahit na maayos yung buhay natin, feeling natin parang meron pa din kulang. And that kulang is, ay tanging ang ating Panginoong Jesus lamang ang makakapuno o makaka-fulfill. So, the deepest longing of every human heart is the desire for God. So we have to long to love Him more. We have to know Him more, and of course we have to experience more. And at the end of the day, at the end of the day of our life, ipanalangin natin na ang ating kailanganin ay ang ating Panginoong Jesus. And so, today, o sa panahon natin ngayon na ating nararanasan sa pandemic na ito, marami ang namamatay. So, sila po ay napagkaitan na humaba pa yung mga buhay, at napagkaitan ng pagkakalinga at pag-aalaga ng kanilang mga mahal sa buhay. Because they were prevented from having close contact with a member of their family. So, ang worst scenarios na po ay sila ay namamatay mag-isa. So, tayong mga Kristiyano, tayong mga survivor, kung tawagin ng pandemic na ito, ano nga po ba ang maitutulong natin sa mga taong affected o sa mga COVID patients sa ating bansa o sa mundong ito? So, yun po, diba, bilang mga Kristiyano, let us not deny them. So we have to pray for them para maramdaman nila na
sila ay hindi nag-iisa sapagkat kasama nila ang ating Panginoon. At the end of the day, at the end of our life, alam natin na sa Diyos tayo titingala. At siya ang hahanapin natin sapagkat siya ang pinakakailangan natin. Kaya nga po, diba, sa huling sandali ng ating mga buhay, tayo ay hihiga at titingala. Isang paalala na hindi natin hahanapin ang anumang bagay o yaman na meron ang mundong to. Hindi natin hahanapin ang pagmamahal na mula sa ating kapwa. Kundi tayo ay titingala at ang tanging hahanapin natin ay ang awa ng ating Panginoon. So, si Jesus Christ, sa huling sandali ng kanyang buhay, siya ay nauuhaw na makaisa ang ating Ama nasa langit. So, yun lamang po. Muli isang maganda at mapagpalang araw sa ating